Good morning mga kapatid. Today is Monday, April 21, 2025. At muli sa ating daily devotion, tayo po ay dadako sa ating talata mula sa Psalm 69, verse 9 hanggang 10. At pamagatan po natin itong The Song of the Secured Soul, Joy in Life, Victory in Death. At tayo po ay sasamahan muli ng ating partner para sa ating pagbabasa at sa ating pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa awit 16, 9-10. 9. Kaya't ako'y nagdiriwang puso't, diwa ako'y nagagalak, hindi ako matitinag sapagkat ako'y matatag. 10. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Tayo po ay manalangin, Panginoon, naming Ama, na maraming salamat po, Panginoon, sa pag-iingat na ipinagkakaloob mo sa amin, sa pag-iingat na ipinagkaloob mo sa amin kahapon, sa aming paglalakbay, na may hatid namin ang aming mga anak, Panginoon. Maraming salamat po sa pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Ganon din po, Panginoon, sa kaalaman, knowledge at wisdom na ipagkakaloob mo sa amin upang aming matutunan, malaman ang iyong mga salita at aming maisapamuhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga may sakit, patuloy mo po kung pagalingin ang katawan ng mga nanghihina, Panginoon, katawan ng may sakit. Patuloy niyo pong complete healing po ang healing namin sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na pinagkakaloob mo. These are pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, praise God. Isang mapagpalang umaga. Yan, nakita ko na rito si Ate Carmeline, Pastor Fe, at si Nay Winnie Patual. At sa ating pagpapatuloy mga kapatid, dito sa ating talakayan, The Song of the Secured Soul, Joy in Life, Victory in Death, mula po dito sa Psalm 16, verse 9 and 10 ating binasa kanina, ay sabi nga ito ay isang pahayag ng pananampalataya ng isang taong ibinigay ang kanyang buhay kay Kristo, no? At napakaganda ng pahayag doon. At sa ating tema o sa ating title ay ang awit ng isang kaluluwang panatag, ligtas, no? Kagalakan sa buhay, tagumpay sa kamatayan. Ito po yung pangako ng ating Panginoon at isang paninindigan ng isang pananampalatayang Kristiyano o nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang talatang ito ay patuloy na nagpapakita ng isang tao na nakaranas ng kapatawaran at kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At dahil dito ay nakatitiyak ng isang hinaharap na puno ng kagalakan at tagumpay. Parang sa sa isang salita ay nakasisigurado. Kaya doon, sabi doon sa verse 9, kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ako'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Ang salitang nagdiriwang o sa Hebrew word ay heal, ay nagpapahiwatig ng kaligayahan at kapayapaan na matatagpuan lamang sa pamamagitan ng isang personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, ito yung personal relationship natin sa Panginoon. Kaya nga ito ay individual dahil ito ay nakapatungkol sa ating personal na relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Gaano mo ba kilala ang ating Panginoong Jesucristo? At ano ba ang relasyon mo sa ating Panginoong Jesucristo? Ito ay isang kagalakang hindi nagmumula sa mga bagay na panlabas, kundi mula sa isang puso na napuno ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ang uri ng kagalakang ito ay kundi kuha ka ng isang magandang regalo, no po. Ang sinasabi po dito sa Hebrew word na heal ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na kagalakan na nagmumula sa ating puso at sa ating kaluluwa.
Ito yung security na tayo ay patuloy na naninindigan. At kung bakit ganito ang kagalakang ito, ay kasi ito ay isang kagalakan na hatid ng personal na relationship natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung na alam natin na tayo ay hinipo na ating Panginoong Jesucristo sa pananampalatayang ito. Ito ay isang kagalakan na hindi nakukuha sa mga material na bagay o sa anumang tagumpay sa mundong ito. Ito ay isang kaligayahan na nagmumula sa loob o sa ating, sabi nga, inner peace, no? Mula sa pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos at sa pagiging kanyang anak. Ang kagalakan na ito ay parang isang liwanag, ano ho, masasabi natin na mula sa ating kaloobang ito, no ho, isang liwanag na nagliliwanag sa ating puso. Ito ay parang isang batis na umaagos mula sa isang bukal at nagbibigay ng kapayapaan, ng kaligayahan. Alam naman natin yung batis, no? Hindi yan nagmamaliw. Sabi nga, patuloy ang pag-agos niyan. Walang humpay. At ang kagalakang ito ay nagmumula sa Espiritu Santo na naninirahan sa puso ng isang taong sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang panatag o pagiging panatag ng isang taong ito ay naglalarawan ng isang kaluluwang nakatitiyak ng kaligtasan at proteksyon ng Diyos. Imagine natin na dahil naunawaan natin ang kaligtasan ito, no? Alam natin ano man ang mangyari sa ating buhay, maging ngayon man, bukas o sa makalawa, alam natin na tayo ay makararating sa langit dahil sa pananampalataya nito. At ito ang pagtitiwala natin sa Diyos na ito ay nagdudulot ng inner peace, sabi nga natin kanina, o ating kapayapaan na nagpapalaya sa tao o sa sino mang tao o sa atin na mula sa takot at pag-alala. Ang pagiging panatag na ito ay isang bunga na isang malalim na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ito ay hindi pakiramdam na basta-basta nararanasan, kundi isang resulta ng patuloy na pakikipag-usap at pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga nung tayo ay naniwala at nanampalataya, nakatitiyak tayo na tayo ay nasa tamang lugar. Ito ay ang pagtitiwala na ang Diyos ay tunay at naroon para sa atin. Lagi tayong mamahalin at puprotektahan. Kaya nga mga kapatid, kapag nakararanas tayo ng kapanatagan sa ating buhay, ito po'y tanda ng isang regalo mula sa ating Panginoon Diyos. Kahit na ano ang ligalig ng mundo, kahit ano ang ating mga pagsubok na nararanasan, mga circumstances na hindi natin inaasahan, alam natin at nagiging panatag tayo ng kapayapaan ng Diyos ay patuloy na umiiral sa ating buhay. Ito ay isang tanda ng kanyang presensya sa ating buhay at ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa atin. At ang pagiging isang tao na hindi matinag ay nagpapahiwatig ng katatagan at katibayan ng ating pananampalataya. Ang isang taong patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi matitinag sa gitna ng anumang pagsubok at paghihirap dahil alam niya na ang Diyos ay nasa kanyang tabi. Sabi nga doon sa sumunod na talata sa verse 10, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maaagnas. Ito po ay nasabi niya doon ang mahal mo, no? O mahal tayo ng Panginoon Diyos. Ito po ay pagtukoy sa bawat anak ng Diyos. Ito ang mga taong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang daigdig ng mga patay ay isang metapora para sa kamatayan o ang huling kaaway. No, sabi nga, lahat tayo ay dadako doon. At lahat tayo ay natatakot nung una na wala tayong relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ang salitang maaagnas na inilarawan sa talatang ito ay ang pagwasak at pagkalimot na nagaganap sa kamatayan. Ang talatang ito ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan
ng pananampalataya natin bilang isang Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoon o mga born again Christian. Ito po ang kamatayan na hindi ay ang katapusan. Ang Diyos ay hindi hahayaang mawala ang kanyang anak sa kamatayan. Kaya nga po natawag tayong born again. No? Hindi na tayo natatakot sa kamatayan dahil alam natin tayo ay bubuhayin ng ating Panginoong Kristo. At sa halip, mga kapatid, ang kamatayan ito ay isang daan patungo sa isang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon Diyos. At dito, mga kapatid, ang mga aral na ito ay patuloy na nagbibigay ng pangako, ng kagalakan at panatag ng ating mga kaluluwa at tagumpay laban sa kamatayan para sa mga bawat sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Tayo po, mga nananampalataya sa ating Panginoong Kristo o mga tumanggap sa ating Panginoong Kristo o tayo po ay born again, ay sabi nga, meron na tayong inner peace at nakatitiyak tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. At ang pananampalatayang ito ay nagdudulot ng kagalakan sa gitna ng mga pagsubok at nagbibigay ng pag-asa para sa isang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, ano nga ba ang ating mga personal na aplikasyon o practical na aplikasyon para po sa talatang ito? Una, maghanap po tayo ng tunay na kagalakan sa ating Panginoon Diyos. Yan po yung ating patuloy na pag-aaral, patuloy na pagdalo sa mga gawain, patuloy na paghubog ng pananampalatayang ito, at patuloy na mahanap natin ang katunayan. Ito po yung matatagpuan lamang natin sa Biblia. Ang kagalakan na matatagpuan dito sa pamamagitan ng isang personal na relasyon sa ating Panginoong Kristo ay hindi nakadepende sa panlabas ng mga bagay. Mahalaga na patuloy po tayong maghanap ng kagalakan sa Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang presensya. Sabi nga po sa atin ng Psalm 16 verse 11, Ituro mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, sa tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Amen. Ang kaganapan ng kagalakan ay matatagpuan po natin sa presensya ng Diyos. Hindi ito isang pansamantalang emosyon, kundi isang walang hanggang kaluguran na naghihintay sa mga sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, hindi ito isang switch o buton, maging masaya ka muna, malungkot, miyak, hindi po yung ganon. Ito po ay ang kaganapan ng kagalakan na matatagpuan natin sa presensya ng Diyos. Ang kagalakang ito ay isang pagpipilian. Sabi nga ay dahil tayo ay may free will, ay pwede natin pong sabihin natin ay ito po ay ayaw natin o hindi. Nan po natin, ang presensya ng Panginoon Diyos ay laging nandyan at hindi po niya tayo iiwan. Kaya kung pipiliin natin ang Panginoon Diyos na maghari sa ating buhay, sa ating bawat paglakad, na katulad nito, patuloy po tayo na nagsasama-sama, nakikinig ng salita ng Panginoon Diyos, at patuloy po tayo na nag-aaral, at sumisilay, o tayo po ay nagbababad sa presensya ng Panginoon Diyos. Ito po ay ang ating pagpatuloy na pagsuko sa Kanya. Sabi nga sa atin ng Philippians 4 verse 4. Maggalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, maggalak kayo. Yan po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Ito ay kagalakan na dapat po natin laging piliin. Ito po ay nakasalalay sa ating free will. At ito po ay nakasalalay sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kung pipiliin natin na tayo ay patuloy na nananahan sa Kanya, sabi nga, yan ang ating nagkakaroon po tayo ng kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, ang kagalakan ito sa ating Panginoon ay nagbibigay ng lakas at patuloy na pagtitiis. Minsan, ito yung sinasabi natin, parang ang hirap naman laging nagagalak sa Panginoon. Parang baliw, Pero hindi po yan ang sinasabi noon. Ang kagalakang ito ay patuloy na nagbibigay ng lakas sa atin
At itong kagalakang ito ay hindi yung basta ka lang tatawa o haalaka. Ang kagalakan po ito yung kapayapaan na meron anuman ang naranasan natin, alam natin na merong gagawin ating Panginoon Diyos. Tingnan po natin yung Nehemiah, verse 8 and 8 and 10. Okay. Umuwi na kayo at magdiwang, kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh, kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang nagpapalakas sa inyo. Yan. Kaya nga po tayo merong fellowship. Yan yung fellowship natin o yung sa Hebrew word ay koinonia na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Ito po yung sa bawat pagkakataon na tayo po ay nakapagsama-sama, nagpupuri sa ating Panginoon Diyos at doon tayo nakakakuha ng kalakasan. Kaya nga po, sa bawat linggo, bawat araw, ang salita ng Panginoon Diyos, pag tayo ay nagtitipon-tipon at sa modern days, ngayon kahit online, ay nagagawa natin ito by online, at upang tayo ay makapagpatuloy na matuto at makakuha ng kalakasan sa ating Panginoon Diyos. Tandaan po natin, nais ng ating Panginoong Hesus na tayo ay magkaroon ng lubos na kagalakan. Kaya nga po sabi niya doon sa John 15 verse 11, Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa ganon malubos ang inyong kagalakan. Amen. Ang kanyang kagalakan o kagalakan ng ating Panginoong Jesucristo ay isang regalo na ibinabahagi niya sa atin sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kahit na sa gitna ng mga pagsubok, may kagalakan na matatagpuan tayo. Sinabi rin po sa atin ni James, o ni Santiago, verse 1 mula 2 hanggang verse 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. 3. Dapat ninyo malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen. Doon tayo nagiging matatag, mga kapatid, sa mga pagsubok na ating dinadaranasan. Kahit na sa gitna ng mga pagsubok na ito, tandaan po natin ang pagtitiis na nagmumula sa pananampalataya ay nagpapalakas sa atin at nagdadala ng mas malalim na kagalakan o yung joy sa ating buhay. Ito po ang ating laging tatandaan. Ikalawa, magtiwala po tayo sa proteksyon ng ating Panginoon Diyos. Tandaan na ang Diyos ay nasa ating tabi, anuman ang mga hamon na ating kinaharap. Ang kanyang pag-ibig at proteksyon ay nagbibigay ng panatag sa ating mga kaluluwa. Sabi nga rin po sa atin ng Psalm 91 verse 1 and 2. Siya ay naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng kapangyarihan. 2. Ay makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Amen. Sabi nga, ito ay automatic sa mga sundalo. Ang buong talatang ito mula sa 1 to 16 ay laging sinasauluyan ng mga sundalo upang ang kapanatagan at ang kapayapaan ito ay magbigay lakas. Sabi nga, pagka natanong natin ang ating mga kapatid na sundalo, matik yan. Sabi nga, matik na laging yan po sinasaulo nila ang buong Psalm 91 verse 1 to 16. Dahil ang pagkukubli sa Diyos ang pinakamatibay na proteksyon. Ang lilim ay sumisimbolo sa kanyang presensya na nagbibigay ng kaligtasan mula sa pisikal at spiritual na panganib. Ang presensya ng ating Panginoon Diyos ang susi sa ating katapangan. Sabi nga, doon tayo nagiging matapang. Hindi tayo nagiging katapangan sa kayabangan, kundi katapangan sa kapanatagan at kapayapaan yung pinulundulot ng ating Panginoon Diyos. Ito yung sinasabi sa Isaiah 41 verse 10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Kahit sa gitna ng laban o labanan, ang kanyang kamay
ang umaalalay sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Dahil siya mismo ang nangako. Tandaan po natin, ating Panginoon Diyos ay hindi sinungaling. Ang pangalan ng ating Panginoon Diyos, ito po yung sumasagisag sa kanyang karakter at kapangyarihan, ay ang ating kublihan o yung ating proteksyon, our banner. No? Sabi nga doon sa Proverbs 18 verse 10. Kawikaan. 18 verse 10. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanlungan, tanggulan, kanluran. Kanlungan. Teka po, ulitin natin. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Amen. Siya po ang ating tanggulan. At ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang pagtawag sa Kanya sa pangalan ay nagpapakita ng pagtitiwala. Kaya nga pag tayo ay patuloy na nanalangin, tayo ay, sabi nga, ay nagbibigay ng ating papuri at pagsamba sa Kanya. Ang kaligtasan ng mga bawat sumasampalataya o tayo na sumasampalataya ay hindi nababase sa ating lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nag-aalaga sa atin. Sabi sa atin ng John 10 verse 28 to 29. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Napakagandang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Walang makaagaw sa atin sa Kanya. Hawak tayo ng Diyos. Yan ang sinabi niya. Ikatlo, lagi po nating i-proclaim ang pag-asa sa muling pagkabuhay. No? Yan po yung sabi nga ay napag-aralan din po natin last Sunday, no, na He is risen. No? Ig-irumay. Ig-iro. No? Yan po na sinasabi nga ay ito po ang nagbibigay sa atin ng sinasabing He is risen. Huwag matakot sa kamatayan dahil ito ay isang daan patungo sa isang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi po sa atin ng buhay at pag-asang ito ay hindi teorya. Ito ay nakabatay sa makasaysayang katotohanan ng pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus. Sabi nga, ang ating Panginoon Diyos ang sumisimbolo na ang ating Diyos ang siyang Misaya. Dahil wala po siyang labi, meron siyang libingan, subalit wala doon nakalibing. Dahil nangangahulugan pong itong siya ay buhay. At ang buhay na ito ng ating Panginoong Hesus ang siyang sumisimbolo sa ating kapanatagan na tayo ay katulad ng ating Panginoon dahil tayo ay nanampalataya at sumampalataya sa Kanya na sa sinto ng ating kamatayan, tayo ay muling bubuhayin niya at dadalhin sa presensya at kanlungan ng ating Panginoon Diyos. Itong sabi nga po sa atin ng 1 Peter verse 1 and 3. Pasalamatan natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki at habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan at ito ay nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Sabi nga, yan yung sabi nga yung ano yung palabas na dingdong at saka ni Maria? Rewind. Parang may rewind ka, no? Pero hindi mo nababalikan yung nangyari sa'yo. Hindi, magkakaroon ka ng panibagong buhay na ipinagkaloob ng Panginoon Diyos. Ang kanyang muling pagkabuhay ang nagbibigay ng katiyakan na ang kamatayan ay natalo at ang mga sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga, ito yung pagpapahayag ng ating Panginoong Hesus na siya mismo ang tagapagdala ng buhay. Sabi nga doon sa John 11 verse 25 hanggang 26. Puntahan po natin yun. John 11
25 hanggang 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay ng buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay." 26. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Isang katanungan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga sa atin, mayroon tayong personal na pangungusap dito. Kaya nga sa ating pagtanggap, ito'y kinakailangan nating personal na tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo ang pangako ng ating sariling pagkabuhay. Kaya nga, ang tanong doon ng Panginoon, naniniwala ka ba? Ang sabi rin sa atin ng 1 Corinthians 15 verse 20 hanggang 22. 20. Ngunit ngayong si Kristo ay muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. 21. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. 22. Sapagkat kung paanong mamatay ang lahat dahil sa kanyang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kaya nga, ito yung nagpapakita sa atin na sabi nga tayo ay may mga minahal ng kasalanan at dahil sa minahal ng kasalanan natin, tayo ay tiyak na sabi nga ay dapat na mapupunta sa impyerno. At dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoon Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, ay katulad din ito ng minana natin na kaligtasan. Na kung tayo ay patuloy na tatanggap, mananampalataya sa ating Panginoong Kristo, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siya ang unang bunga. Ibig sabihin, susunod ang kanyang mga tagasunod. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Dito po ako magtatapos sa ating talatang ito na ating pinag-aralan sa awit 16 verse 9 and 10. Ito po ay isang awit ng pag-asa, kagalakan at tagumpay sa gitna ng mga pagsubok at ating paghihirap. Dito po mga kapatid, ang talatang ito ay patuloy na nagpapakita ng isang kaluluwang nakatitiyak ng pag-ibig at proteksyon ng Diyos. Ang nagtataglay ng isang pag-asa para sa isang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa ating pagtatapos na ito, nais ko rin naman hingan ng huling pahayag ang ating partner. God's morning mga kapatid. Napakaganda po ng ating napag-aralan. Sabi nga po doon sa napag-aralan natin na meron tayong assurance sa ating Panginoon. Hawak-hawak tayo ng Panginoon, yakap-yakap niya tayo. Kahit anong mangyari sa atin, kahit anong pagsubok ang dumating, hindi niya tayo iiwan. Basta, wag natin kakalimutan ang ating Panginoon. Atin siyang saliksikin, atin siyang hanapin, na andyan lang ang ating Panginoon sa lahat ng ating pagsubok. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Kahapon lang po, napakasarap po ng pagpupuri na nangyari sa amin sa church kahapon sa aming pagsamba. Nawa ay yun po yung naiiyak ka na hindi mo naman alam kung bakit, pero ang pagpupuri mo, ang pagpapasalamat mo sa Panginoon ay naandoon. Patuloy po nating hanapin ang ating Panginoon. Hindi naman po siya nawawala para hanapin. Andyan lang po siya. Pero lagi po natin siyang unahin. Sa pagising pa lang, salamat Panginoon sapagkat binigyan mo ako ng panibagong buhay. Lagi po tayong manalangin, lagi di tayong umattend sa mga gantong gawain. Kung hindi man po tayo maka-attend, pwede po natin itong pakinggan sapagkat ang salita po ng ating Panginoon ay siya makakapagbago sa atin. At kung meron man pagsubok na dumadating sa ating buhay, ang Panginoon lang po ang ating lapitan at ang Panginoon din po ang mag-aalis sa ating sitwasyon na kinaharap sa ngayon. Kung meron man tayong sakit, kung may mga pinagdadaanan, ang Lord po ang solusyon para sa ating pinagdadaanan iyon. Mag-ingat po tayong lahat. Lahat po ay sa Diyos ang kapurihan. Amen. Mga kapatid,
tayo naman po ay pumunta sa ating mga partner online, ano, mga kasama natin, at basahin din natin ang kanilang mga comment, ano. Tayo po ay pinangunahan, ano ho, ng ating tatlong kapatid, no, si Pastora Fe dito sa San Pablo City, ano ho, yan sa San Roque nga ba yan, o San Rafael, no ho. San Roque yata nga po, no. Yan sa may Kings Row si Pastora Fe. Kasama rin natin si Naywini sa Villa Escudero, no. Naywini Patual, si Ate Carmelin Tanyo diyan sa Carmelite, no. Si Ate Cindy Mercado mula sa Pampanga. Sabi nga, good morning everyone, pagbati na lahat. Si Nay Edna, kasama rin natin. Sabi nga dito sa kanyang comment, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin, mawa, no? Siguro nawa po ito. Po natin ang ating Panginoon. Amen. So, ayan, sabi rin ni Pastora Pe, God's morning. Yan, God's morning po, Pastora Pe. At pagbati rin natin, pagbati mula kay Ate Winnie, no? Diyan kay Patual family, no? Kay Mape, kay Lorena, kay Jericho, kay Louie, yan. At kay Kuya June Laka, Jen Laka, parang magkasama ito mag-asawa. Ano ho? Yan, pagbati ulit ni Naywini kay Kate Rose, Pate Patual, Dean Real, Jean, yan. Pagbati rin kay kasama po natin si Pastora Pati Naywini. Yan, pagbati rin kay Avi, Malu, Michelle, Mark, at buong De Los Santos family, ano, Andal family. At pagbati rin natin kay Kuya Tony, kay Ate Nela, kay Aloha, kay Tim, no? At sa kanyang family, at ganoon din kay Tip, no? At sa kanyang family kay Prince, ano? At buong Talibera family. Yan, pagbati rin natin kay Pastora Belma at Pastor Eds. Yan, salamat Naywini sa pagbati mo sa aking mga anak, kay Casey at kay Kyle. At kay pagbati rin kay sa aking nanay, yan, pero kasama rin po natin dito si Mama, yan, yan, kasama natin, at bumabati rin sa atin, God's morning everyone, yan. At pagbati rin, salamat Naywini sa pagbati mo sa aking kapatid, kay Caroline Mercado, yan, at sa aking mga pamangkin, yan, Micaela Dalangin, Alian, yan, Rafael, yan, kay Lisel Hector Dalangin, yan, Sister Belia Cabello, no, ang kagalingan, yan, prayer request, no, kay Sister Belia Cabello, at kay Kuya Jimmy Hunyo, yan. At pagbati rin natin kay Ate Aleli Silang, no, yan, kay prayer request ulit kay Ate Nanay Consuelo Silang, yan, God's morning. Yan, kay Ate Winnie. Siyempre, kagalingan din kay Kuya Chris, no? At yan, kay Ate Marta, kay Julius, yan, buong pamilya. Kay Anthony, yan, kay Ian, no? Sama na natin si Ian. At kay Ate, yan, sama din natin si Sister Alma Tatel, no? Ayan, at kay Jerome Artiliaga Chay Bersibal. Good morning, mga kapatid. Good morning din sa iyo, Sister Alma Tatel, at kay Bench, no? Kay Sister Lilia Enero, yan, hallelujah. Dandan Ausa Mora, yan, sa Lumban, Laguna, yan yung mga Bible study ko dyan sa Lumban, mga nagdaang panahon, no? At dito kay Tita Vicky sa Pagsanghan, Laguna, at sa ating samahan ng mga mananahi dyan, no? Isang mapagpalang umaga, Tita Vicky. Yan, at kay ito parang si Celine ito, from Japan, no? Yan, kasama natin mula sa Japan, no? At Dines, yan, ito, comment ni Naywini, salamat po sa mga pagsubok na nalalampasan. Amen. Yan, at salamat. Okay, isang kagalakan po Naywini. Yan, at kay Kuya George Pios, no, mula dyan sa Bacolod, good morning din sa iyo, Kuya, to God be the glory, amen. At yan din si Ate Marta. And that's all, I think. Lahat po ay nabasa ko na.
At kung meron mang hindi po ay paumanhin, ngayon po tayo po ay dumako ulit sa ating pagtatapos. At ito ay sa ating pananalangin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Ama namin Diyos na makapangyarihan, salamat Panginoon dahil binigyan mo kami Panginoon ng kapanatagan na sa iyo lamang matatagpuan. Ang awit na ito ng aming napag-aralan Panginoon mula dito sa Psalm 16 verse 9 of 10, Lord, ay nagbibigay sa amin Panginoon ng pag-asa at patuloy Panginoon na kalakasan na nagmumula sa iyo. Hayaan mo na ang buhay namin ito ay patuloy namin matunghayan ang katotohanan na nagmumula sa iyong kasulatan at sa iyong presensya. Salamat Panginoon sa araw na ito at patuloy Panginoon na paggabay mo sa aming pananampalataya. Patuloy namin dinadalangin ang patuloy na kalakasan, proteksyon, kagalingan sa bawat isa na sa amin Panginoon ay nakararanas ng mga pagsubok at nakakaranas, Panginoon, ng mga situation na hindi malampasan ng aming isipan o nanghihina. Lord, palakasin mo ang bawat isa at kami po ay nagpapasalamat at patuloy na nagtitiwala na sa kalakasan, sa presensya mo, Panginoon, ang kalakasang ito ay aming mararanasan. Patuloy namin, Panginoon, idinadalangin ang bawat isa na sa lahat ng aming tutunguhin. Panginoon, pangunahan mo po kami. Ikaw po ang manguna sa aming buhay, sa aming pagdidesisyon, salita, gawa, at patuloy kami, Panginoon, na manahan sa iyong presensya lamang. Muli, Panginoon, salamat sa umagang ito. Patuloy po namin kayo pinupurit, sinasamba. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is there. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Oops, may pahabol na message si Tita Vicky. Good morning. At si Sister Alma Dadel, maraming salamat. Okay, isang kagalakan po. Yan, hindi po ang isa privilege po na tayo po ay makapagpahayag ng salita ng Panginoon Diyos. At sa kalakasan ng Panginoon, hayaan natin siya na tayo ay maging kagamit-gamit. At kung tayo man po ay nagagamit ng Panginoon, purihin natin siya. Sabi nga po, ang anumang kalakasan, ang anumang liwanag na nakikita sa ating buhay ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. At lahat po ng paborito ay sa Kanya lamang. At ito po ay yan po ang katotohanan. Salamat, Sister Alma Tatel. At isang honor at isang kagalakan po sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Again, God's morning, everyone.